Pinoy Love Story Series. Lahat naman tayo dadaan sa isang relasyon. Pero naiibang kwentong pag-ibig nila Lena at Cedric dahil anak ito ng amo niya. Nanggaling si Lena sa isang payak na pamumuhay, isa lamang labandera at isang tricycle driver ang kanyang mga magulang. Nag-iisang anak lamang siya ni na Aling Dolores at Mang Tasio. Dahil may sakit sa puso si Aling Dolores at kailangan maagapan agad na makainom ng gamot, at kulang ang pang-araw-araw nilang gastusin sa mga gamot ng kanyang ina. Kaya wala siyang pagpipilian, kaya napilitan muna siyang huwag munang mag-aral ng kolehiyo dahil ang priority niya ay ang kanyang inang may sakit. At namasukan si Lena na kasambahay sa pamilyang Montefalco, ang pinakamayaman sa kanilang lugar. Dito niya nakilala ang anak ng kanyang amo na si Cedric Montefalco, isang gwapong lalaki, matangkad, masungit at istrikto pagdating sa trabaho. Ang pag-uugali ni Cedric kabaliktaran sa kanyang mga magulang na mga mababait. Nasa kalagitnaan na siya at patapos na din siyang maglaba nang ipatawag siya ni Cedric. "Ano po yun, sir?" tanong ni Lena. "Anong ano? Sinunog mo lang naman tong polo ko. Alam mo bang mahal to? Kahit isang buwang sahod mo, kulang pa yan sa halaga ng damit ko. Tanga ka ba?" Pasinghal na wika ni Cedric sa akin. Sir, pautal na wika ko sa amo kong lalaki. Hindi ko naman po kasi sinasadya." "Anong hindi sinasadya? O sadyang tanga ka lang? Alam mo, kapag ako napikon sa'yo, sasabihin ko kina mommy at daddy na ipapatanggal ka sa trabaho dahil wala ka namang ibang ginawa kundi sunugin at sirain ang mga damit ko." Pagalit na wika nito sa akin. "Huwag naman po, sir. Kailangan ko tong trabaho ko dahil may sakit sa puso ang nanay ko at kailangang maoperahan sa lalong madaling panahon. Kung papayag po kayo, huhulog-hulugan ko na lang po ang damit na nasunog ko." Saad ko dito. "Huhulog-hulugan? Sigurado ka ba? Sa halagang 20,000 na damit na sinunog mo, kaya mo ba yang hulugan?" 20,000? Gulat na tanong ko dito. Ang mahal naman nun. Paano ko po mababayaran yan? Litong saad ko sa amo kong lalaki. "Alam mo bang sa loob ng 3 buwan na pagtatrabaho mo dito, wala kang ibang ginawa kundi sirain ang mga damit ko? Paano kung sabihin ko sa'yo, nasa 80,000 lahat ng halaga ng mga damit kong sinira at sinunog mo? Paano mo mababayaran yun?" Galit pa rin saad nito sa akin. Hindi ko po mapapagamot ang nanay ko niyan kung ganon kalaki ang babayaran ko sa inyo." Wika ko sa binatang amo ko. "Sige, papayag ako kung hindi mo babayaran yun. Pero sa isang kondisyon. Bukod sa trabaho mo dito, magiging personal alalay kita sa negosyo ko. Bukod sa trabaho mo dito sa bahay." "Ano po, sir? Personal alalay mo?" Gulat kong tanong dito. "Oo. Paulit-ulit, bingi ka ba?" Singhal pa rin itong saad sa akin. "Naku po, sir, baka hindi ko po kakayanin yun. Magtatrabaho pa po ako sa bahay niyo at magiging personal alalay pa sa negosyo niyo. Naku, parang wala na po akong pahinga niya na." Angal kong wika dito. Anong gusto mo? Sige nga, papipiliin kita. Magtatrabaho ka sa bahay ko at magiging personal alalay ko o pababayaran kita sa lahat ng atraso mo sa akin. Saad pa nito sa akin. "Ano? Mababayaran mo ba yan sa loob ng 1 buwan sa halagang 80,000? Saan mo hahanapin iyon?" Dagdag na saad nito sa akin. Walang nagawa si Lena kundi sundin na lamang ang kondisyon ng kanyang amo. Kinaumagahan, maaga siyang gumising para gawin ang trabaho niya sa bahay ni Cedric. Nagluto, naglaba, naghugas at iba pa. Sa gabi naman ay gagawin niya ang kasunduan niya sa among lalaki bilang personal alalay, sekretary nito. "Lena?" Tawag ni Cedric sa akin. "Bakit po, sir?" Tanong ko sa kanya. "Anong bakit po, sir? Magbihis ka na at pupunta na tayo sa opisina ko kung saan magiging personal alalay kita sa mga negosyo ko."
Wika nito sa akin. Okay po sir, magbibihis na po ako. Sagot kong wika dito. Nang matapos ng magbihis si Lena, tila huminto ang mundo ni Cedric sa pagkakatitig sa dalaga. Maganda si Lena, matangos ang ilong at higit sa lahat, may magandang katawan na kapag makikita mo ay parang anghel na nahulog sa lupa galing sa langit. Kasabay pa ang ngiti sa mukha nito. Ready na po ako sir. Untag na saad ni Lena sa akin. Sige, hawakan mo na itong mga papeles na gagamitin ko. At kailangan, huwag mapunit o matupi ito. Ang mga papeles na mga iyan ay gagamitin ko mamaya sa presentasyon sa board meeting ko mamaya. Kaya kailangang walang gusot yan. Walang kangiting-ngiting wika nito sa akin. Nang nakarating na kami sa opisina ni Cedric, hindi mapigilang hindi humanga sa ganda ng kumpanyang pinasukan ko na pagmamay-ari ni Cedric Montefalco. Sa wakas ay nakapasok na rin ako sa loob ng kumpanya na matagal ko nang pinangarap na makapasok sa loob. At ito na nga, natupad na iyon. Nga lang, alalay lamang siya ng mayamang binata. Habang naglalakad sila ay hindi sinasadyang nahulog ang mga papeles na hawak ko. Dali-dali ko itong dinampot. What are you doing? Bakit mo hinayaang malaglag ang mga papel? Di ba't kakasabi ko lang sa'yo? Ingatan mo at huwag matupi ang mga papel na iyan. Kasi gagamitin ko ang mga yun. Pagalit nitong saad sa akin. Sorry po sir, hindi ko po sinasadyang mahulog to. Sorry na naman? Wala ka bang ibang sasabihin kundi sorry sa katangahan mo? Galit pa rin wika nito sa akin. Napabuntong hininga na lamang si Lena. 12:00 na ng tanghali pero di pa rin kami nag-lunch. Gutom na ako. Hindi naman pwede akong lumabas at pumunta sa kantin nitong kumpanya dahil magagalit sa akin si Cedric. Matuling lumipas ang oras, pasado 8:00 na ng gabi nang makauwi na kami sa bahay. Walang lingon likod si Cedric na umakyat sa hagdan at ako naman, umupo muna sa sofa at hindi ko na malayang nakatulog pala ako sa sobrang pagod ko sa buong maghapon. Sa kabilang dako, bumaba na si Cedric at nadatnan niyang natutulog si Lena. Tinititigan niya ito. Sobrang na-amaze siya sa ganda ng dalagang natutulog. Hindi niya mapigilan ang sarili niyang huwag titigan ang maamo nitong mukha. Doon lang niya napagtantong unti-unti na palang nahuhulog ang loob niya sa dalaga. At sa pagdaan ng mga araw, unti-unting lumalalim ang pagtingin ni Cedric kay Lena. Ngunit hindi niya maamin iyon. Naduduwag siyang magtapat ng nararamdaman sa dalaga. Hindi ko alam kung kailan ko nararamdaman iyon. Basta ang alam ko, nagising na lamang akong bigla na lamang bumibilis ang pintig ng puso ko kapag natitigan ko ang maamong mukha ng dalagang alalay. Sa kabilang dako naman, unti-unti ding nakaramdam ng kakaibang saya si Lena sa tuwing natititigan niya ang gwapong lalaki. Hindi din niya alam kung paano at kailan ito nagsimula. Basta ganoon na lamang ang kaba ng puso niya kapag lumalapit sa kanya ang boss niya. Hindi nga niya maintindihan ang sarili niya. Dahil sa dinami-dami na lalaki sa mundo, kay Cedric pa siya nakaramdam niyon. Ni hindi nga niya naramdaman iyon sa mga manliligaw niya, lalo na kay Rodel. Bukod sa mababa ang tingin ng binata sa kanya, palagi din siya nitong nasasabihang tanga. Masakit man pero kinakaya na lamang niya ang mga salita nito. Kung hindi nga lang dahil sa nanay niya at kailangan niyang ipagamot ang ina, nun kang tatagal siya sa bahay na iyon. Napabuntong hininga na lamang siya sa kaisipang iyon. Isang araw nagulat pa ako nang tumunog ang cellphone kong keypad. Patingin-tingin pa ako sa paligid baka makita ako ni Cedric. Nang masiguro kong wala ang lalaki ay kaagad niyang sinagot ang tawag ng kaibigan niyang si Erma. Hello, Best? Naku, sorry. Sobrang busy ko kasi kaya ngayon ko lang napansin ang mga tawag mo. Pasensya ka na ha? Bungad kong saad sa kaibigan ko sa kabilang linya. Bakit nga pala napatawag ka? May kailangan ka ba? Sunod-sunod kong tanong dito. Naku, pinapatanong ni Rodel kung kamasta ka na daw. Syempre, alam mo naman ang manliligaw mong yun. Gustong updated sa buhay mo. Siya nga pala, kamasta ka na dyan, Best? Mukhang busy ka palagi ah. Ano, mabait naman ba ang mga amo mo? Tanong pa nito. Okay naman ako dito, Best. Tsaka, bakit nga pala nagtanong si Rodel? Alam mo,
Makulit talaga yung lalaking yan. Sabi ko sa kanya, huwag na niya akong aasahan pa dahil sa ngayon, priority ko ang pagpapagamot sa nanay ko. Hindi naman lingid sa kaalaman niya ang sitwasyon ko eh. Wika ko dito. Ano ka ba? Matagal na din kasi ang nanliligaw sa iyo si Rodel. Di mo naman sinasagot. Dapat kung wala siyang aasahan sa iyo, sinabi mo na sana. Tsaka, maiiwasan ba niya ang huwag ma-inlove sa iyo? Saad pa nito sa akin. Erma, alam mo ang priority ko sa ngayon. Tsaka, bata pa ako, 20 pa lang ako. Natatawang wika ko dito sa kabilang linya. Bakit? Masisisi mo bang huwag umasa sa'yo yung tao? Alam mo namang malaki ang tama niyan sa'yo. Saad pa nito. Magsasalita pa sana ako nang marinig ko ang boses ni Cedric. Lena, sino iyang kausap mo? Tanong nito sa akin sa seryosong boses. Wala naman sir, kaibigan ko lang. Erma, tsaka na tayo magkwentuhan ha. Busy na kasi ako. Baling kong saad sa kaibigan ko. Hindi ko na din hinintay ang sagot nito at binabaan ko ito ng telepono. Who's Rodel? Bakit? May kausap pa bang lalaki? Tanong nito sa akin. Naku sir, wala ho yun. Kaibigan ko lang po yun. Tangging wika ko dito. Mataman ako nitong pinagmamasdan na para bang mababasa nito ang nilalaman ng utak ko. Ang hindi alam ni Lena ay narinig ni Cedric ang pinag-uusapan nilang magkaibigan. Alam na din ng binata na may manliligaw si Lena at hindi niya maintindihan ang sarili niya. Inatake kaagad siya ng selos ng mga sandaling iyon. Sige, pakiplansya mo nga yung polo ko, Lena. Saad na lamang ng binata sa dalaga. Sige po sir, maiwan ko muna ho kayo. Magalang pa na saad ni Lena sa akin. Nang mawala si Lena ay naisip na Cedric ang pag-uusap nito at ng kaibigan nitong si Erma. So, may nanliligaw talaga kay Lena? At balak pa talaga nitong wag sabihin ang napag-uusapan ng mga iyon. Inis kong bulong sa sarili ko. Hoy, nagsaselo siya. Ano? Totoo na ba yan? Kansya nawikan ang bahagi ng isip. Kinaumagahan, maaga pa ako nagising dahil bala kong ipagluto ito ng paborito nitong tortang talong at ang walang kamatayan nitong sausawang may sili at maraming sibuyas. Tsaka paborito din ito ang boiled egg, di masyadong luto. Kakatapos ko lang maayos ang table para sa boss ko, saka naman ito bumungad sa kusina at tahimik lamang. Kaya binati ko ito at inayos ang pagkakainan nito. Magandang umaga Sir Cedric, breakfast na po kayo. May nailuto na po ako. Sige na po. Wika ko dito. At sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig ko ang pasasalamat nito sa akin. Thank you, Lena. Mahinang wika nito. Pero, mamaya pa ako kakain, Lena. Ilagay mo na lamang dyan ang pagkain. Ako na ang bahala dito. Saad pa nito sa akin. Pero sir, mahirap pong tanggihan ang grasya. Kaya kumain na ho kayo. Di ba ho, sinabi ninyo sa akin ng maaga kayong papasok ngayon? Lena, do you have a boyfriend? Out of the blue nitong tanong sa akin. Napangangapa ako dahil iba ang sinasabi nito. Pardon? Wika ko dito. I said, may boyfriend ka na ba? Muling wika nito sa akin. Ganon pa rin yun, sir. Tinagalog mo lang, pero wala pa akong boyfriend. Sagot ko dito. Good. Akala ko'y meron. Wala sa loob nitong wika sa akin. Sir, may sinasabi ho ba kayo? Tanong ko pa dito. Wala. Maikling sagot nito sa akin. Lena, hindi yata ako papasok ngayon dahil masama ang pakiramdam ko. Mukhang lalagnatin ako. Saad nito sa akin. Naku sir. Kailangan niyo ho talagang kumain po para makainom na din ho kayo ng gamot ninyo. Wika ko dito. Sige Lena, pakikuha ng mga gamot sa loob ng silid ko. Kakain na lamang ako. Sabi pa nito. Pagkaalis ko'y dumiretso na ako sa silid ni Sir Cedric. Mabilis kong hinanap ang medicine kit nito. At nang makita ko'y mabilis din akong lumabas sa silid na iyon. Saka ako dumiretso sa komedor. Nadatnan ko nga doon nakakatapos lang kumain ni Sir Cedric. Mukhang wala nga itong ganang kumain dahil masama ang pakiramdam nito.
Wala sa loob kong sinalat ang noo ng amo ko at nang malaman kong mataas ang lagnat nito ay agad kong kinuha ang gamot para sa lagnat. Saka ko dinoldol ito sa bibig ng lalaki. Wait, ako na okay? Kaya kong minom ng gamot, Lena. Di ako baldado. Wika nito sa akin. Sorry sir, nag-aalala lang ho ako sa inyo. Pasensya na po talaga. Saad ko dito. Kinuha na nga nito ang gamot na nasa kamay ko at ininom ito. Naramdaman ko ang paninitig sa akin ni Sir Cedric, kaya humarap ako dito. Bakit sir? May kailangan ho ba kayo? Tanong ko dito. Lena? Ano bang mga gusto mo sa isang lalaki? Tanong ko dito na halatang ikinagulat ng dalagang kaharap. Po? Hindi ko po alam sir. Tsaka, never pa po ako nagkaroon ng boyfriend. Wika nito sa akin. Kung ganon, swerte pala ako sa'yo. Wala sa loob kong wika dito. Sir, may sinasabi ho ba kayo? Tanong nito sa akin. Wala Lena, pasensya ka na. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Saad ko dito. Lumipas ang 1 linggo ay hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Kapag di ko nakikita si Lena ay namimiss ko ito. Kung ano-ano ang mga naiisip ko. Hanggang sa isang araw, tuluyan na ako nagtapat ng pag-ibig kay Lena. Mahirap na kasing supilin ang nararamdaman ng puso ko. Nahihirapan na ako. Kaya kahit anong mangyari, sasabihin ko talaga ang totoo. Bahala na kung magugustuhan pa ba ako nito o hindi. Lalo pa at maraming araw at panahon kong pinapakitaan ng masamang ugali ang dalaga. Pero nabago ang lahat na makasama ko na ito ng matagal. Lena, can we talk? Wika ko dito. Yes sir, ano po yun? Tanong nito sa akin. Lena, pwede ba kitang ligawan? I mean, may pag-asa pa ba ako sa'yo? Tanong ko dito. Sir, nagbibiro ho yata kayo. Alanganing saad nito sa akin. No, it's true Lena. Can I court you? Can you be my girlfriend? Sunod-sunod kong tanong dito. Sir, bakit? Ano pong nakain ninyo at sinasabi ninyo sa akin yan? Gulat kong tanong dito. Bigla kasi itong nanligaw ni hindi nga ako ready eh. Wala akong nakain Lena. I'm serious. So what now? Can you be my girlfriend? Tanong pa nito sa akin. Sir, mahirap po yun. Oo, gwapo kayo, mayaman at higit sa lahat. Maraming babaeng naghahabol sa inyo. Pero, nabibigla po talaga ako sa sinasabi ninyo sa akin. Hindi po ako makakapagdesisyon yan ngayon. Wika ko dito. Then, bibigyan kita hanggang 3 araw, Lena. Sana may sagot ka na. Saad dito sa akin. Titingnan ko po, sir. Wika ko dito. Dumating na nga ang araw na naging kami ni Cedric. Naging masaya naman kami sa aming relasyon. Nagpasya pa akong umalis na lamang sa trabaho dahil ayokong ma-issue ng ibang tao ang relasyon namin. Iyon naman din ang suwestyon ni Cedric sa akin. Ito na raw ang bahalang magpapagamot sa nanay ko. Kaya kahit nakakahiya ay tinanggap ko ang alok nitong tulong para sa nanay ko dahil kailangan ko talagang maipagamot ang ina ko. Naging successful naman ang operasyon ng nanay ko at gamutan ito. Unti-unting bumalik ang lakas at nakaka-recover na ito. Masaya naman ako dahil may boyfriend akong matulungin at higit sa lahat, mahal na mahal ako. Han, papayag ka ba ang pakasal sa akin? Wika sa akin ni Cedric na ikinalaki ng mga mata ko. Cedric, hindi ko alam kung totoo yung sinasabi mo. Pero kung totoo man yun, bakit hindi? Mahal kita. Saad ko dito. Then, let's get married. Gusto mo ba ngayon na? Saad sa akin ni Cedric. Will you marry me, Lena? Tanong sa akin ni Cedric na may hawak na singsing. Napaiyak ako dahil sa sobrang saya ko. Di pa rin ako makapaniwalang seryoso at mahal na mahal ako ng dati kong amo. Mabilis lumipas ang panahon. Dumating na nga ang oras ng kasal namin ni Cedric. Walang pagsadla ng sayang nadarama ko sa mga sandaling iyon. Lena, do you take Cedric as your lawfully wedded husband? In sickness and in health? For richer and for poorer? Till death do you part? Tanong sa akin ng pare. Yes, I do. Saad kong sagot dito. Cedric, do you take Lena as your lawfully wedded wife? In sickness and in health?
For richer and for poorer, till death do you part? Tanong ng paring nagkakasal sa amin ni Cedric. Yes, I do. Saad naman nasagot ni Cedric dito. I pronounce you a husband and wife. Wika nito sa amin. You may now kiss the bride. Muling wika nito sa akin. Han, are you okay? May masakit ba sa'yo? Tanong sa akin ni Cedric. Okay lang ako, Han. Baka pagod lang ito. Saad ko dito. Do you want to out with me? I mean, gusto mo ba ang mag-date tayo? Tanong nito. Bakit? Gusto mo ba? Kasi kung gusto mo, ganoon din ako. Saad ko dito. Mabilis lumipas ang mga buwan simula nang maikasal kami ni Cedric. Nagising na lamang akong parang babaliktad ang sikmura ko. Nasusuka ako. Kaya mabilis akong pumasok sa loob ng banyo para sumuka doon. Nalaman kong buntis pala ako ng 2 buwan. Kaya todo ingat at alaga sa akin si Cedric at ramdam kong mahal na mahal ako nito. I love you so much, Han. Wika sa akin ni Cedric. I love you too so much, Han. Sagot ko naman dito. Wala na akong mahihiling pa sa buhay ko. Binigyan ako ng marangyang buhay ni Cedric at kumpletong pamilya.